Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Isang barangay chairman sa Nueva Ecija patay sa pamamaril. Lalaki nalunod habang nangingisda sa dagat sa Zambales. Mga transport group sa Pangasinan hindi makikiisa sa nationwide transport strike. At dalawang bata sa Pangasinan walang hirap na kinanta ang Die on This Hill. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, hindi makikiisa ang mga transport group sa Pangasinan sa nationwide transport strike. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tiniyak ng One Pangasinan Transport Federation, ganun din ang iba't ibang transport sector sa probinsya ng Pangasinan na hindi sila sasama sa tigil pasada na isagawa bukas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa dating 500 hanggang 700 pesos na raw ang kita sa pamamasada. Ngayon, swerte na raw kung makapag-uwi ang mga tsuper ng 350 pesos na raw ang kita sa isang araw. Ang halagang ito, kulang pa sa panggastos ng pamilya sa maghapon. Nakakaiyak daw pero wala raw silang magagawa. Para sa mga tsuper na umaasa lang sa pamamasada, mahalaga raw sa kanila ang bawat biyahe. Kaya hindi raw sasama ang mga jeepney driver sa nakakasang nationwide tigil pasada bukas. Paano silang sasama, ma'am, kung alimbawa wala silang pangkain o mga panggastos sa kwan? 100 po yung 1 litro, isang kukuha. Ganito lang ang karga. Kulang na kulang. Siyempre, wala tayong pang hanap buhay. Ang hindi pakikiisa sa panawagan ng manibela at piston na tigil pasada ay hindi raw nangangahulugan na hindi nila sinusuportahan ang panawagan sa gobyerno. Mas mahalaga lang daw sa kanilang may maiuwing kita para may makain ng kanilang mga pamilya. Palagay mo, hindi naman appropriate na kailangan kaming magwelga ngayon. Nakita-kita naman natin na grabe na yung sitwasyon doon. So walang dahilan na alam natin yung krudo talagang tatas. Sobrang bigat ang pinapasan ngayon ng transport sector sa napakataas na presyo ng produktong petrolyo. Kulang na kulang din daw ang piso na provisional fare increase. Konkretong hakbang ng gobyerno ang panawagan ng OPTF, gaya ng pansamantalang pagsuspinde sa excise tax at ang pamamahagi ng fuel subsidy sa bawat jeepney driver. Chris, bagamat meron ng announcement ang iba't ibang transport sector sa Pangasinan na sila hindi sasama sa tigil pasada bukas, tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 1 na sila ay nakahanda. Sa katunayan, sila ay nakipagpulong na sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan na makapag-provide ng mga service vehicle na gagamitin ng mga pasahero sakaling magkulang o walang bumiyahe na public transport sa Region 1. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ngayong hapon, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsuspinde sa nakatakdasan ng fare hike sa mga pampublikong transportasyon na ipatutupad bukas. Ayon sa Pangulo, inutusan na niya ang DOTR na ipagpaliban muna ang pagtataas ng pasahe upang hindi na madagdagan ang pasanin ng mga commuter. Ayon kay PBBM, hindi pa napapanahon ang fare hike dahil sa epekto ng patuloy na tensyon sa Middle East. Bilang tulong sa publiko, ipatutupad naman ng pamahalaan ang libreng sakay sa buong bansa. Gayon din ang mga diskwento sa pasahe, sa MRT at LRT at bawas singil sa mga toll road. Mga may-ari ng gasolinahan sa Dagupan City pinulong ng LGU upang matiyak ang maayos nilang operasyon. Ang detalye sa report ni CJ Torida. Pinulong ng lokal na pamahalaan ang mga may-ari ng gasolinahan sa lungsod ng Dagupan kahapon. Ipinaalala ng autoridad sa mga negosyante ang mga patakaran na kailangan nilang sundin upang maiwasan ang posibleng insidente ng hoarding, profiteering at supply manipulation. Sa tala ng LGU, may kabuang 31 gasolinahan sa lungsod. Mahigpit silang imo-monitor ng binuong team ng city government upang matiyak na walang mananamantala sa mga consumer. Gagawa ng inventory ang bawat gasoline owners. So they actually
furnish us the names, their, how do you call that, their mobile number, para malaman namin kung totoong ganun ang gas nila na nandyan sa kanilang mga tangke. Nagbawas ng operating hours ang ilang gasolinahan sa lungsod bilang bahagi ng kanilang cost-cutting measures dahil sa epekto ng krisis sa Middle East sa isang gasolinahan sa Barangay Lucaw. Mula sa dating 24 oras na operasyon, 12 oras na lang ngayon mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ayon sa operations manager na tumanggi ng magsalita sa harap ng kamera, limitado raw ang kanilang stocks dahil limitado rin daw ang kanilang delivery kung itutuloy raw nila ang kanilang 24 hours operation. Akaraw magkaubusan sa supply. Panawagan ng lokal na pamahalaan, bigyan ng pagkakataon na makabili ng petrolyo ang mga nakapila bago ang pagsasara ng mga gasolinahan. Priority ang mga farmers, jeepney drivers, mga bangka owners. Itong mga tricycles, bibigyan ng priority kung pwede. Sa gasolinahang ito, pumalo na sa mahigit 103 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. 84.20 hanggang 85.20 naman ang kada litro ng gasolina. Dapat ibaba nila yung gas. Masyadong pahirap. Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng LGU sa mga negosyante upang matiyak na nabibigyan ng proteksyon ang bawat consumer. CJ Torida, One North Central Luzon. Patay ang barangay chairman ng Barangay Kabulihan, General Mamerto Natividad, Nueva Ecija, matapos pagbabarilin ng mga sospek bandang alas 8 ng umaga kahapon. Dinala pa sa ospital ang 40 anyos na punong barangay pero hindi na umabot ng buhay dahil sa mga tinamong tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tumakas sa mga sospek matapos ang krimen. Nadamay sa insidente ang isang magsasaka pero ligtas na ang kondisyon matapos ding dalhin sa ospital. Tumangging magbigay ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Hindi rin muna nagbigay ng pahayag ang pulisya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagsasagawa ang otoridad ng backtracking ng CCTV footages at follow-up operation para sa ikadadakip ng mga sospek at matukoy kung ano ang motibo sa krimen. Samantala namangha ang mga kawani ng Menro sa nakitang pamumukadkad ng Rafflesia sa Barangay Eva, Kalanasan, Apayao. Mahalaga umano ang pagkakadiskubre sa naturang bulaklak dahil indikasyon ito na napapanatiling protektado ang lugar na bago lang ding itinanghal bilang UNESCO Biosphere Reserve. Ang Rafflesia ay kilala rin sa tawag na corpse flower dahil sa hindi kaaya-ayang amoy nito. Pwede ring lumaki hanggang 1 metro at ito ang kinikilalang pinakamalaking bulaklak sa mundo. Panawagan ng mga Menro sa mga lokal na pangalagaan ang kalikasan upang umusbong pa ang iba't ibang uri ng mga hayop at halaman na tanging sa bayan ng Kalanasan lang makikita. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nalunod ang isang 44 anyos na lalaki habang nangingisda sa dagat sa bahagi ng Botolan, Zambales noong linggo. Sa ulat ng Philippine Coast Guard Zambales, namataan pa ang mangingisda na kumakaway at humihingi ng tulong sa mga lifeguard at beachgoers. Hudyat na siya ay nasa panganib. Nang makatanggap ang otoridad ng ulat mula sa may-ari ng isang resort hinggil sa insidente, agad silang nagpadala ng response team. Unang rumisponde ang mga lifeguard ng mga resort at inilagay sa surfboard ang mangingisda na wala ng malay. Tumulong din ang mga tauhan ng Coast Guard upang maibalik siya sa dalampasigan sa kabila ng maalon na karagatan. Agad sinugod sa malapit na ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Patay ang 42 anyos na negosyante matapos na pagbabarilin ng riding in tandem suspect sa San Jacinto, Pangasinan. Tutukan sa report.
Patay ang 42 anyos na negosyante matapos pagbabarilin ng mga sospek sa loob ng kanyang resto bar sa barangay Kasibong sa Jacinto, Pangasinan, gabi noong Linggo. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Naaresto naman ang mga sospek sa hot pursuit operation ng pulisya. Tumanggi sila magbigay ng pahayag. Yung mga suspect, tahimik pa sila eh. Pero sa witness, yung may isa kaming nakuhang witness na totally siya involved sa pero parang nautusan nila siya. Pinagbabaril na rin daw ang biktima, Agosto nung nakaraang taon pero nakaligtas. Lumalabas sa investigasyon na ang isa sa mga naarestong suspect sa pamamaril sa biktima noong Linggo ay isa rin sa mga suspect na nagtangka sa buhay ng biktima noong nakaraang taon. So ngayon ma'am, may nahuli naman natin 2 perpetrator ngayon and may lumabas na may nag-middleman sa kanila. So parang may pumasok na another angle is sa business naman. Sa negosyo na. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga naiwang kaanak ng biktima. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang insidente ng pagdanakaw ang nangyari sa loob ng isang simbahan sa Baguio City. Pasado 12:00 ng hapon noong Sabado. Tinangay ang bag ng isang estudyante habang dumadalo sa misa. Sa follow-up operation ng pulisya, nakilala ang sospek at naisauli rin ang bag. Hindi na sinampahan ng reklamo ang sospek. Bukod sa naturang insidente, may iba pang insidente ng pagdanakaw sa iba't ibang simbahan sa Benguet. Kabilang ang isang simbahan sa Tuba, Sablan at Itogon at isa pang simbahan sa Baguio. Tinangay ang iba't ibang kagamitan tulad ng candle stand, censer and vote, altar server items, chalice at iba pa. Sa inilabas na artikulo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, nagpalabas na ng urgent security warning ang Diocese of Baguio upang masawata ang pag-atake ng mga kawatan sa mga Catholic Parish Church. Pinaigting din ng pulisya ang pagbabantay sa iba't ibang simbahan upang maiwasan ang pag-atake ng mga kawatan. Whenever may mga misa, meron naman pong nakadeploy kasi ng mga pulis doon. Siyempre hindi po natin control kung ano yung gagawin ng mga kawatan. Pag-ingatan yung kanilang mga personal na gamit, kahit saan man lugar sila pupunta. Simple pero makabuluhang graduation rites sa mga paaralan ipinaalala ng DepEd. Naritong report. Sa inilabas na DepEd Memorandum No. 15 Series of 2026, kaugnay ng pagsasagawa ng end of school year rites, 2 bagay ang ipinunto ng kagawaran. Simple pero makabuluhan. Lalo na ngayon na nagpapatupad ng cost-cutting measures ang gobyerno na bunsod ng tuloy-tuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ang mahalaga po rito ay ninisigurado po natin na yung safety at protection ng mga learners po natin ito ay dapat na may sagawa sa indoor venues with the proper ventilation. Handa na raw ang pamunuan ng Dagupan City National High School sa kanilang simple pero makabuluhan na graduation at moving up ceremonies. Bilang bahagi ng pagtitipid ng paaralan, minsanan na lang ang recognition rights ng non-graduating students. Iisang okasyon na rin sa iisang venue ang seremonya ng mga magtatapos sa junior at senior high pero gagawin ito sa umaga at hapon. Pati kasuotan, simple rin. Actually, yun ang napag-usapan during the PTA assembly that the learners will have to wear their official uniform. But on top of that, the parents also agreed that they will be having yung sablay. No? Nasa humigit kumulang 2,000 estudyante ng City High ang magtatapos sa junior at senior high school. Mahigpit din na ipatutupad ng DepEd ang no collection policy. Ang graduation and recognitions po natin ay binibigyan po talaga ng halaga since yun po yung tinitignan po ng mga bata or ng mga students as their accomplishment po, as their reward sa mga pinaghirapan po nila throughout the school year po. Opisyal na magtatapos ang school year 2025-2026 sa March 30. Itinagda naman sa March 30 o March 31 ang end of school year ceremonies. CJ Torida, One North Central Luzon. Oplan Summer Vacation o Sumbak, kasado na sa Pangasinan. Ang detalye sa report. Sa video na ito, makikita ang rescue operation na sinagawa ng Philippine Coast Guard sa 5 individual na tinangay ng malakas at mataas na alon sa baybayin na sakop ng barangay Nibali Vidal, San Fabian, Pangasinan noong Sabado. Ligtas ang 5 individual na pawang mga residente ng barangay Bulawit, Malasiki, Pangasinan.
Sa nalalapit na summer vacation, asahan na raw ang pagdagsa ng mga turista o bakasyonista sa iba't ibang puok-pasyalan sa Pangasinan. Kasado na ang Oplan Sumvak ng pulisya. Kabilang sa babantay ng otoridad ang mga beach at river resort sa probinsya. Yun po ang coordination po natin sa ating mga ibang law enforcement agencies. Katuwang po natin dyan, lalo na po ang ating mga sa Coast Guard po, sa ating Bureau of Fire. Again din po ang iba nating law enforcement agencies. Upang sa ganun po, magkaroon po tayo ng integrated security and safety approach. Nakaalerto ang Philippine Coast Guard sa Pangasinan. Magde-deploy ng miyembro sa iba't ibang coastal municipality na walang Coast Guard substation. Standby po sila doon sa area, ma'am, as long as may nag-swimming adventure pa dyan, ma'am, and nagkakandak ng mga swimming activities, ma'am. Yan po yung tinatawag namin intensified baywatch patrol, ma'am. Samantala, nanawagan ng otoridad sa publiko na maging maingat at sundin ang mga panuntunang ipinatutupad sa mga puok-pasyalan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Iba't ibang libreng serbisyo inihatid para sa mga alagang hayop sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report ni Jubel Fernandez. Nagsagawa ng veterinary mission sa Barangay Casban, Calasiao, Pangasinan kaninang umaga. Nabigyan ng libreng anti-rabies vaccine ang mga alagang aso at pusa. Mayroon ding deworming, libreng konsultasyon, castration at nabigyan din ang mga alaga ng libreng vitamina. Saka ito po ay Rabies Awareness Month at tungkol po sa mga aso at pusa para ma-prevent natin yung pagkalat po ng rabies kasi alam po naman natin na ang rabies ay isa pong zoonotic disease, yung zoonotic yung nahahawa ang tao at ito po ay 100% na nakamamatay. Malaki tulong dahil malilibre ka na sa private. Sa unti-unting pag-init ng panahon, kailangan na raw mag-double time ng veterinary office sa pagbabakuna ng mga alagang hayop dahil tumataas umano ang kaso ng animal bite tuwing tag-init. Tiniyak ng otoridad na sapat ang supply na bakuna para sa mga aso at pusa sa lalawigan. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Dalawang bata sa Pangasinan, walang hirap na kinanta ang Die on This Hill. Tunghayan sa report. Pinusuan sa social media ang dalawang batang ito na grabe ang talent pro max ika nga ng isang netizen. Parang sisiw lang kasi sa kanila nang kantahin ang trending online na kantang Die on This Hill. Ayon kay Youth Cooper Farah Frianeza mula Manawag, Pangasinan, pamangkin niya ang 12-year-old na si Margaret, ang babaeng singer. Habang kaklase naman ni Margaret si MJ na katabi nito. Inaya lang daw sila sa bahay para kumanta at special request niya ang kinanta ng dalawa. Good vibes naman ang hatid nito online. Kinatutuwaan din online ang eksena ng isang bata sa Malaybalay, Bukidnon. Gigil na kinagat ng 3-year-old na si Richly ang lechon sa gitna ng kanilang Thanksgiving Mass. Hindi lang yan isang beses dahil si baby boy abay umisa pa. Pagkatapos kumagat sabay alis na para bang walang nangyari. Ayon sa kanyang nanay, mukhang inabutan na ng gutom si Richly kaya kumagat ng kahit nakabalot pa ang lechon. May halos 10 million views na online ang video na yan. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nasagip ang dalawang babaeng hiker matapos ma-stranded sa isang trail malapit sa Anawangin Cove sa San Antonio, Zambales noong linggo. Agad rumesponde ang mga otoridad matapos iulat ng Municipal Tourism Office na may dalawang hiker na na-stranded dahil umano sa matinding pagkapagod at dehydration at ang isa naman ay nakaranas din ng hypoglycemia. Pagdating sa lugar, nagbigay ang mga rescuer ng kinakailangang pagkain at paunang medikal na tulong sa dalawang hiker. Ligtas na naihatid pababa ang mga hiker. Payo ng otoridad sa mga nais mag-hiking at outdoor activities, makipag-ugnayan sa otoridad at siguraduhin handa at may dalang pagkain at tubig para maiwasan ang ganitong sitwasyon.
Mga kapuso, kumpara nitong mga nakaraang araw, unti-unti nang humihina ang ihip ng hanging amihan sa bansa. Umaabot na lang yan sa Northern at Central Luzon. Magiging maalinsangan na sa mas malaking bahagi ng bansa, pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Ilocos Provinces, Pangasinan, Zambales, pati na sa ilang bahagi ng Cordillera. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ilang estudyante na ang nagkakasakit dahil sa pabago-bagong panahon sa Nueva Era, Ilocos Norte. Ayon sa Municipal Health Office, upper respiratory tract infection gaya ng ubo at sipon ang tumatama sa mga estudyante. Agad naman nagpunta sa mga paaralan ang MHO para masuri ang kalusugan ng mga estudyante. Namigay din sila ng libreng gamot at bitamina sa lahat ng mga estudyante. Ayon sa lokal na pamahalaan, naglaan na sila ng pondo para sa medisina. Marami naman yung mga may ubot sipon, pero hindi naman gaano malala. Siguro dahil sa pagbabago ng panahon, gaya ngayon malamig po, sir. Medical mission isinagawa ng AFP at LGU sa Lawak, Pangasinan. Narito ang report. Nagsagawa ng medical and dental mission ang Armed Forces of the Philippines, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Lawak sa Pangasinan. Pinangunahan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro ang programa. Meron tayong mga doctors from the armed services, meron din po tayong mga volunteers galing dito sa munisipyo na nag-a-assist. Kompleto po tayo. US Army and Armed Forces are also here para mag-cater kung magkukulang. Laking natutulong to ng medical mission, sir, kasi kung magpapa-check up kami sa ibang hospital, malaki ang magagastos, wala kaming magagastos na kuan. Dito baka libre lahat. Samantala, tuloy pa rin ang pagbabantay sa West Philippine Sea kahit pa may krisis sa supply ng petrolyo. Ayon kay Secretary Chodoro, may sariling supply ang hukbong sandatahan. May reserves para doon. Pero siyempre, kung hindi talaga kailangan, hindi rin namin gagawin lahat ng operations in the West Philippine Sea or anything. Kasi kailangan din natin magreserba talaga. Bagamat hindi direktang hinihingi ng Amerika ang tulong ng Pilipinas at mga kaalyado nito sa pag-escort ng mga tanker sa Strait of Hormuz, wala naman daw tayong malalaking warship na kayang sumuporta sa panawagang ito. Wala tayong capability sa escort. Ngunit, lahat ng bagay na makakatulong, lahat ng moves na ma-de-escalate ito, lalo na yung mga indiscriminate na attack, hindi dapat sana mapara agad, no? At we look to an early resolution of the crisis in the Middle East. Samantala, inihayag ni Chodoro na wala pa namang natatanggap na impormasyon ang kanyang kagawaran hinggil sa umano'y koplat laban sa Marcos administration. Hinamon ng kalihim ang mga nagsasabi nito na maghain ng reklamo kung may sapat silang ebidensya. Base sa aligasyon, mayroon umanong tinatawag na third force na nagpaplano na tinawag din nilang Koditami plot. As responsible citizens, why don't they execute the proper affidavit and file it with the law enforcement and prosecutorial officials so it can be investigated properly kung meron talagang ebidensya. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Isang matinding sagupaan ang matutunghayan mamayang gabi sa Encantadia Chronicles Sangre. Matapos magkunwaring si Metena, palihim na nakapasok si Hagorn sa Lireo upang nakawin ang itim na brilyante. Pero sa gitna ng pakikipaglaban ni Hagorn, ang totoong Metena, kakampi na ng mga Sangre. Pagkatapos ng maraming taon, muling maghaharap si Hagorn at Amihan. Matutupad na kaya ang paghihiganti na matagal nang inaasam ni Amihan? Abangan yan sa Encantadia Chronicles Sangre, 8:15 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Flower Farm, atraksyon sa La Trinidad, Benguet. Ating pasyalan sa report. Sa gitna ng malamig na klima sa Benguet, matatagpuan ang isang agri-tourist destination na tila paraiso para sa mga mahilig sa halaman. Tara, dumayo tayo sa Barangay Alno, La Trinidad. Sa loob ng nursery, makikita ang mahigit 1,000 varieties ng halaman.
Mula sa succulent, cactus, roses, sunflowers at marami pang iba. Nagsimula ang agri-tourist destination noong 2016 bilang isang simpleng farm. Ngunit dahil sa patuloy na pagdami ng mga koleksyon ng halaman, naging pasyalan na ito ng mga nature lover. Naturally na mahilig po talaga kami sa halaman at napadami po namin yung collections namin at unti-unting pumapasyal dito yung mga collectors at noong 2018 naging DOT accredited tourism site na po kami. Maaari rin daw matuto ang mga bibisita sa lugar. Buwan-buwan ay nagbibreed sila ng bagong variety ng mga halaman upang patuloy na mapalawak ang kanilang koleksyon. Para sa mga turista, hindi lamang ito simpleng pasyalan, kundi isang lugar para magpahinga at makalapit sa kalikasan. Ganda po ng mga halaman at yung mga flowers po. Natutuwa po kami na kahit medyo away from the city kami, ay binibisita kami ng mga tourists even as far as Sultan Kudarat. Mula sa makukulay na bulaklak hanggang sa kakaibang mga halaman, tila buhay na koleksyon ng kalikasan ang makikita sa lugar. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantalang mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.